Sa loob ng mga imbornal, makakakita ka ng napakaraming kakaibang hayop na hindi mo aakalain. Halimbawa, maraming kakaibang insektong tubig dito. Sa video na ito, maghahanap ako sa 100 imbornal para makita kung anong kakaibang isda, dambuhalang pagong, at makamandag na ahas ang naninirahan dito. Habang tumatagal ang video, lumalaki ang mga imbornal at nagiging tirahan ng mga bihirang hayop. Sino kaya ang may alam kung ano ang mahahanap natin? Para simulan ang paghahanap, pumunta ako sa imbornal numero 2 at pagbukas ko, nakita kong puno ito ng maruming tubig at maraming basura. Kahit papaano may nakuha pa rin ako dito. Grabe, hindi ako makapaniwala mga tol. Nakahuli tayo ng isda. Wala akong ideya kung anong klase ito. Mukha siyang parang isang uri ng igat. Sandali lang. Sa tingin ko, ito ay isang dragon goby. Ito na ang pinakamalaki kong nakita. Bihira talaga ang mga isdang ito at parang mga alien ang hitsura. Kadalasan, maliliit lang na baby ang nahuhuli namin. Hindi ko alam na lumalaki pala sila ng ganito at hindi rin ako makapaniwala na doon siya sa imbornal nakatira. Madumi ang tubig. Buti na lang may dala akong maraming timba ng malinis na tubig. Sa ganitong paraan, maliligtas namin ang bawat hayop na mahuhuli mula sa mga imbornal. Pagkatapos makakuha ng unang isda, lumipat ako sa ikatlong imbornal pero wala akong nakita doon. At malamang ay dahil karamihan sa mga imbornal na ito ay sobrang marumi kaya hindi na kayang tirhan ng mga hayop. Nagbago ang kapalaran namin sa ikalimang imbornal. Doon ko nakita ang pinakaastig na hayop. Grabe, ano yon mga tol? Malalaki ang mga kuko nito at nang suriin ko pa na pagtanto kong freshwater prawn pala ito. Ngayon ang mga ito ay parang pinaghalong ulang at hipon. Pero sobrang lalaki talaga nila. Astig talaga yon. Hindi ko inakalang makikita ko siya sa imbornal. Nagtataka pa ako kung anong nandun sa ilalim. Para malaman, nagdala ako ng dagdag na lambat at nahuli ko ang 3 misteryosong isda na parang batang page. Kahit gaano sila kaastig, marami pa tayong imbornal na dapat tuklasin at mas kakaibang hayop ang makikita natin. Binuksan ko ang ikapitong imbornal. Ito ang pinakamalaki sa lahat kaya posible ring may mas malalaking hayop sa loob. Tara na, kumuha tayo ng sandok. Sandali, may nararamdaman ako. Pare, may nakuha tayong malaking isda sa lambat. Mabilis ko itong hinila pataas at agad kong nalaman kung ano yon. Tinatawag itong mountain eel at ilang beses pa lang kami nakahuli ng ganito dati. Kaya medyo bihira talaga sila. Ito na ang pinakamalaking hayop na nakita namin. Pero hindi ito ang pinakamabihira o pinakamapanganib sa mga nilalang sa mga imbornal na ito. Kaya kailangan nating magpatuloy. Pagkatapos ng ilang imbornal na walang laman, napadpad ako sa ika-10 imbornal at agad akong may nahugot na kakaiba mula rito. Grabe mga pare, tingnan ninyo ito. May maliit na alimango dito. Wala talaga akong ideya kung anong klaseng alimango ito. Kung alam ninyo, mag-comment sa ibaba. Ang astig ng nakita ko. Dahil may nakita tayong alimango sa imbornal, naisip ko na baka may iba pa. Kaya kumuha ulit ako at nakahuli pa ako ng isa, pero medyo kakaiba ito. Oh, tingnan ninyo ito mga pare. Yung isa pula, ito asul at lila. Hindi pa ako nakakita ng ganito dati. Tiyak na ang lila na alimango ang pinakamahirap makita at ngayon lang tayo nakakita nito sa imbornal. Sigurado akong marami pa sa ilalim. Gusto ko sanang manghuli pa, pero may 90 imbornal na kailangan galugarin. Kaya kailangan nating magpatuloy. Nagsimulang sumaya ang mga pangyayari. Maya-maya, may nakita ulit akong hayop sa ika-11 imbornal. Uy, ano ito? Sa tingin ko, isa itong maliit na batang pagong. Grabe, ang cute niya. Ayan, yan ang una nating pagong sa video na ito. At naniniwala akong isa itong batang musk turtle. At may dahilan kung bakit tinatawag siyang ganoon. Kaya nilang maglabas ng matinding baho mula sa katawan. Tiyak ginagawa niya yon ngayon. Kaya ilalagay na lang natin siya sa timba. Nagpatuloy ako sa paghahanap at nakarating ako sa ika-12 imbornal. Tirahan ng isang napakagandang bagay. Uy, may isa na namang isda mga pare. Mukhang ghost knife fish ito. Ang astig sa mga isdang ito ay kaya nilang gumamit ng kuryente para mag-usap at manghuli ng pagkain. Kapag hinawakan mo sila parang nakukuryente ka talaga. Wild yon. Ngayon, dahil kakakuha lang natin sa kanya mula sa isang maruming imbornal, hindi siya mukhang maayos. Agad ko siyang nilagay sa timba ng malinis na tubig at nagpatuloy ako sa paghahanap. Sa 3 imbornal na sunod-sunod, basura lang ang nakita ko. Pero nagsimulang gumanda ang swerte namin nang makarating ako sa ika-16 na imbornal. Uy, tingnan ninyo ito mga pare. Ito na ang pinakamalaking imbornal na nakita ko. Tiyak may kakaibang bagay sa loob. Ngayon, ang kakaiba sa imbornal na ito ay nahati ito sa 2 bahagi. Wala akong nakita sa una, pero nang itutok ko ang ilaw sa kabila, may nakita akong malaking bagay. Grabe mga tol, ang laki ng pagong sa ibaba. Ibababa ko ang lambat. Tingnan natin kung mahuhuli natin. Grabe ang laki niya. Halos hindi magkasya sa lambat. Nakuha na natin siya mga tol.
Ang bigat sobra. Habang hinihila ko pataas, napansin kong malaking snapping turtle pala ito. Sobrang agresibo at kayang putulin ang daliri mo kapag hindi ka nag-ingat. Grabe, hindi siya masaya mga tol. Pilit niya akong kinakagat. Nakakatakot ito. Ito na siguro ang pinakamapanganib na hayop na nahuli namin. Gayunpaman, maaari pa rin tayong makahuli ng mga ahas at kahit mga buwaya sa natitirang bahagi ng mga imbornal. Kaya tara, tuloy lang tayo. Pagkatapos noon, sa ika-17 imbornal, kumuha ako ng ilang sandok at nagawa kong makahuli, hindi lang isa, kundi 2 kakaibang hayop. Sigurado akong bristle-nosed placos ang mga ito at malalaki talaga. Gaya ng nakikita mo, albino ang isa, kaya sobrang bihira ito. Nilagay ko sila sa timba at nagpatuloy. Pagkatapos walang makita sa ika-18 at 19 na imbornal, ito ang nangyari. Wow, pare, tingnan ninyo ito. May balat ng ahas sa ibabaw ng imbornal. Ngayon, maaaring ibig sabihin nito na may ahas dito sa ibaba. Pero sa tingin ko, ang tanging paraan para malaman ay buksan ito. Kaya yun mismo ang ginawa ko. Agad kong napansin ang isang bagay sa tubig. Isang ahas pala. Maingat ko itong hinuli gamit ang lambat. Habang hinihila ko ito, napansin kong maliit lang pala itong batang ahas tubig. Sigurado akong hindi makamandag ang mga ahas na ito, kaya hindi tayo dapat mag-alala. Ang astig, unang ahas sa video. Pero may kutob ako na hindi ito ang huli. Sa sumunod na mga imbornal, puro ulang lang ang nakita ko. Pero alam kong may mas kakaibang hayop pa rito. Mahirap talaga silang hulihin kaya sa ika-25 imbornal naglagay ako ng bitag para sa isda. Kung may kahit anong hayop dito sa ilalim, siguradong mahuhuli natin yon sa bitag. Ang kailangan na lang nating gawin ngayon ay maghintay. Binigyan ko ito ng oras. Nang hinila ko pataas, mabigat ang bitag at maraming isda sa loob. Grabe mga pare, tingnan ninyo ito, ang daming isda dito sa loob. Ito ang unang isda kong nakuha mula sa bitag, tinatawag na dolphin catfish. At sobrang bihira raw ito. Pero habang patuloy akong naghahanap sa bitag, may nakita akong mas bihira pa. O, tingnan ninyo itong isda mga pare. Puro dilaw siya. Sigurado akong albino sendodontis catfish ito at ito na ang pinakamalaki kong nakita. Kahit gaano iyon nakakabaliw, marami pa rin kaming nahuling isda. Kaya nagpatuloy akong maghukay at nahanap ko ito. Mga tol, tingin ko more eel ito. Kadalasan sila makikita sa tubig alat. Kaya nilang mabuhay sa tabang. Kaya maganda ang nadiskubre natin pero hindi pa dito nagtatapos. Habang tinitingnan ko ang bitag, nakita ko pa ang 3 isda. Isang malaking pulang pike, albino clown knife fish, at isang kakaibang misteryosong isda. Kung alam mo ito, mag-comment sa ibaba. Ngayong walang laman ng bitag, oras nang magpatuloy sa paghahanap at mag-explore ng ibang imbornal. Marami pa tayong pupuntahan. Sa ika-28 imbornal, nakita namin ang kakaibang nilalang na tinawag naming vampire shrimp. Ngayon, ang talagang astig sa mga ito ay kilala sila sa kakayahan nilang magpalit ng kulay, katulad ng isang kameleon. Dahil natakot siya, hindi nagpalit ng kulay. Nilagay ko na lang siya sa timba at nagpatuloy kami. Sa mga sumunod na imbornal, wala akong nakita kundi puro basura lang. Pero nang sumilip ako sa ika-33 imbornal, may napansin akong kakaiba. Tuyong-tuyo ang imbornal, mga tol. Kaya siguro masasabi ko na wala tayong makikita doon. Teka, narinig nyo ba yun? Ano yun? Grabe. Mga tol, may napakalaking palaka dito. Sa tingin ko, naipit siya doon. Wala siyang paraan para makalabas, pero masyadong malalim para maabot ko siya. Sa tingin ko, ang tanging paraan para mailigtas ko siya ay gumapang papasok doon. Diyos ko, kaya yun mismo ang ginawa ko. At buti na lang, nahuli ko siya. Nang mas tiningnan ko, napagtanto kong malaking American bullfrog pala at ito ang unang palaka sa video. Pero, hindi pa ito ang huli dahil sa ika-37 imbornal. Nakita ko ito! Tingnan ninyo mga pare! May isa pa tayong palaka. Mas maliit at ibang species, pero hindi ko alam kung anong klase. Hindi ko pa ito naranasan. Kung alam mo, mag-comment sa ibaba. Pagkatapos, nakita ko ang ilang batang fire eel at maliit na knife fish sa ika-39 na imbornal. Mas naging wild ang mga nangyari nang sumalok ako sa ika-40 imbornal. Oh, parang may nakuha ako. May basura dito pero nakita ko talagang may gumalaw. Ayun, nandyan nga. Grabe, crayfish ba yon? Tingin ko rin mga tol, pero ngayon ko lang nakita ito. Karaniwan kapag nakakakita ka ng makukulay na crayfish, kulay asul, puti, or minsan pula sila. Pero ito, parang bahaghari talaga. Halos lahat ng kulay meron siya. Sobrang bihira makakita ng ganito. Dahil dito nagpa siya akong magdala ng dagdag na lambat sa imbornal para makita kung may mahuhuli pa. Grabe, nakikita mo ba tito? Tingnan mo yung laki ng hipon na ni ito. Sobrang laki nito at kulay ube pa. Hindi pa ako nakakakita ng hipon na kulay ube dati.
Natatakot akong hawakan siya ngayon dahil malalaki ang sipit niya at siguradong masakit kung makurot ako. Tingnan ninyo siya kumpara sa ibang hipon, mga pare. 3 beses laki niya. Sabi ko na, halimaw talaga tong nilalang na ito. Nilagay ko sila sa isang timba at lumipat sa ika-43 imbornal. Pagkalipas ng ilang lambat, nakasalubong ko ang isa sa pinakamapanganib na hayop ngayon. Grabe. Yan ba talaga yon? Mga tol, sigurado ako na nakakuha tayo ng isang batang aba knife fish. Ngayon, kung hindi mo alam kung ano ito, sa madaling salita, kilala ang mga isdang ito bilang isa sa pinakamapanganib na isda sa buong mundo. Sobrang talino nila at napaka-agresibo. Sobrang agresibo nila, kaya kailangan silang mapag-isa. Dahil papatayin nila ang ibang isda sa aquarium. Sa tingin ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito kaliit. Astig yun. Dahil sa sobrang agresibo ng isda, nilagay ko siya mag-isa sa timba at nagpatuloy ako. Sunod ay ang ika-56 na imbornal at puno ito ng basura. At habang tinatanggal ko ito may nangyari. Sandali lang, may gumagalaw ba dito? Teka lang mga kaibigan, sigurado akong may gumalaw sa loob ng bote. Sandali, ano yon? Mga kaibigan, tingnan ninyo, may lumalabas dito, naipit siya sa basura. Grabe. Parang igat siya. Nakuha na natin. Grabe ang wild nun. Hindi ako makapaniwala mga pare, kaya huwag magkalat. Kumuha tayo ng igat sa bote. Akala ko talaga igat yun. Habang mas tinitigan ko, napansin kong sirena pala ito at napakabihira nila. Makikita ninyo rito na may maliliit silang paa na tumutulong sa kanilang paglakad. Sobrang astig talaga. Pero kahit gaano pa iyon nakakabaliw, marami pa tayong iimbestigahang mga imbornal at lalo pang magiging bihira ang mga hayop na makikita natin. Sa susunod na ika-78 imbornal ay may nakita ako at ito ay isang bagay na talagang hindi ko inaasahan. Ano yon? Sandali lang. Iyan ay isang stonefish. Mag-ingat ka. Mga pare, may hindi pa ako nasasabi sa inyo tungkol sa imbornal na ito. Maalat ang tubig dito. At iyon pala ang perpektong tirahan ng stonefish, ang pinaka nakamamatay na isda sa mundo. Kaya maingat ko siyang inilagay sa timba at nagpatuloy ako. At sa mga sumunod na imbornal, nakakita ako ng maraming maliliit na palaka. Pero hindi lang basta-bastang palaka ang mga ito. Talagang tree frogs ang mga ito. Alam ko yon dahil katabi ng imbornal may grupo ng tree frogs, kaya doon ko nalaman. Ngayon sa puntong ito, papalapit na kami ng papalapit sa imbornal bilang 100. Pero sa ngayon, binuksan ko ang ika-85 imbornal at ito ang nakita ko. Ay Diyos ko, ahas na naman mga pare, mas malaki pa ito kaysa sa una. Nang lumapit ako, nakita kong corn snake pala ito. Hindi naman sa tubig nakatira ang corn snake, kaya siguro nahulog siya at naipit. Kaya kailangan natin siyang iligtas. Tara na pare, sinusubukan kitang iligtas. Ayun, nakuha na natin siya mga pare. Diyos ko. Habang hinihila ko siya pataas, napansin ko kung gaano talaga kalaki ang ahas. At alam mo, hindi siya natuwa. Okay mga pare, diretsong nakatingin siya sa akin. Nakakatakot, parang gusto akong kagatin. Hindi maganda ito. Nagdesisyon akong pakawalan siya at lumipat sa ika-90 imbornal. Ngayon, nung binuksan ko yung takip, napansin ko na may buong pamilya ng ipis sa loob. At literal na hindi pa ako nakakakita ng ganito karaming ipis sa buong buhay ko. Siguradong daan-daan sila doon. Grabe, Diyos ko. Sige, tama na, isara na lang natin yan. Pagkatapos noon, sa mga sumunod na imbornal, nakakita ako ng batang bisher at kakaibang misteryosong isda. Pero dumating na rin ang oras para tuklasin ang ika-100 imbornal na siyang pinakamalaki sa lahat ng mga iyon. Agad akong may nahuli gamit ang aking lambat. At sa una, inakala kong plastik na basura lang ito. Pero napagtanto ko na balat pala ito ng isang dambuhalang ahas. Nagbibiro ka ba? Hindi ito balat ng ahas, imposible. Halos 10 talampakan ang haba nito. Sa Florida, nag-iisang ahas na ganyang kalaki ay ang Burmese python. Dahil nakita natin ang balat sa imbornal, malamang nandoon din ang ahas. Nagsimula akong magsalok pero sa kasamaang palad, wala akong nakita kahit anino ng ahas. Pero may nahuli akong iba at mas nakakabaliw pa ito. Grabe mga tol, yun ba yung iniisip ko? Nakahuli tayo ng axolotl doon at ang laki niya. Ito na siguro ang pinakamalaking axolotl na nakita ko. Hindi ko alam na kaya pala nilang lumaki ng ganito. Buti na lang nailigtas ko siya at nailabas sa maruming kanal na ito. Kung saan baka namatay na siya kung hindi namin nakita. Siguro ito na ang pinakanatatanging hayop na nakita namin sa video na ito. Pero ang balat ng ahas na ito ay nagsasabing may iba pang hayop sa mga kanal na ito. Kung gusto ninyong gumawa ako ng part 2, mag-like at mag-subscribe lang sa ibaba. Pero sa ngayon, makikita tayo ulit sa susunod. Paalam!